magagawa. Talagang marami ng tuloy-tuloy na kamalian. Hindi ko maintindihan kung sino talaga ang nag-a-advise. Nung bata pa ako, maliit pa ako, hindi naman maliit, pero teenager pa ako, sinabi ko na talaga, Malacanang is a snake pit. Nung panahon ng tatay ko yon, kasi kung ano-ano kung sino-sino lumalapit, kanya-kanyang agenda, ngayon, ang nangyayari talaga nakakatakot. Kaya sana pinagdadasal ko lagi ang aking kapatid na mabalik sa tamang landas dahil hindi na tama itong mga pangyayari, itong politika na mapang-api, mangpahigante, hindi na siya ayos. Tutukan natin ang problema ng mamamayan. Balikan natin ang ating tungkulin. Hello guys, good afternoon, good afternoon, good afternoon. So this is my Simple Journey TV. So ayun na nga guys, panibagong reaction naman po tayo guys. BP Inday Sara tuluyan nang inendorso si Senator Amy Marcos. So ayun na nga guys, pag-uusapan natin ngayon guys. Kasi guys, talagang pinahirapan tayo ni BP Inday Sara. Alam nyo guys, minsan na tayong nabudol guys. Talagang mula nung nangyari kay Tatay Digong, talagang inano ko talaga sa puso at isipan ko na hanggat maaari wala nang Marcos na makabalik pa. Pero guys, 100% tayo nakasuporta kay PRRD at saka kay BP Inday Sara guys. Kaya yun, medyo nahirapan talaga tayo guys. Kayo guys, ano sa tingin nyo? Ano po ba ang dapat natin gawin? Kasi hindi natin alam guys kung anong takbo ng utak ni BP Inday Sara. Hindi natin alam kung anong pinaplano niya. Siyempre hindi rin natin alam yung kwento ng dalawa kasi alam ko magkaibigan yan si Senator Amy at saka si BP Inday Sara. So, ayun na nga guys si Senator Amy nga, mayroon na nga siyang mga inilabas na mga salita na talagang diretsahan na talaga niyang sinabi sa administrasyon na to na wala na talaga daw sa wala na sa naliligaw na sa tamang landas daw yung administrasyon na to guys. Hindi niya alam kung sino yung kumakausap sa kanyang kapatid, bakit daw nagkaganito. Nawala yung kanilang mga adhikain guys, yung tinuro sa kanila ng kanilang ama. So ayun na nga guys, bago tayo magsimula guys, please comment, like, and share, and pakisubscribe na rin po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, and pakihit na rin sa ating notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga videos. So ayun na nga guys, let's do this. Siguro maintindihan na lamang ako na hindi na tama ang landas ng administrasyon na nanghihinayang talaga ako. Para sa akin, malaking trahedya sa amin to. So hindi So yun na nga guys, Senator Amy Marcos na mismo ang nagsabi na nawawala na sa landas ang kanyang kapatid. Wala na sa landas, sa tamang landas ang administrasyon na to guys. So ayun na nga guys, ang laki ng panghihinayang ni Senator Amy. Kasi nga hindi niya sukat akalain na mangyayari yung ganito. Dahil wala naman daw talaga sa ano niya na, wala sa isip niya na mangyayari yung ganito guys. Hindi natin alam kung sino nga ba talaga ang namumuno. Kasi nga, ayon kay Senator Amy, na may mga tao nga raw na talagang bumubulong or talagang yung mga nagsasabi talaga nagdidikta kay PBBM ano yung mga dapat na mga gawin. kayo nag-worry na lalong maging mas malayo kayo o magkaroon ng hinanakit sa isa't isa, kayo at ang Pangulo. Walang ganong worries sa inyo, ma'am. Well, para sa akin, sana wag masamain. Alam ko nagtampo dahil doon sa hearing. Pero kung tutuusin yung unang hearing, hindi ko naman akalain na yun ang sasagutin nila. Malay ko ba kung anong sasagutin? Kaya nga ako nagtatanong tulad ng sambayanan, hindi ko alam ang sagot. At ang dai-dai nila, padagdag sila ng padagdag. Akala ko naman handang-handa. Nung nag-iba-iba na yung sagot nila at
waring nagkaralan sila, abay hindi ko nasagot yun, hindi ko na pananagutan yun. Ang akin lamang abutin ang katotohanan at iwaksi ang lahat ng hindi tama, labag sa batas, labag sa batas pati ng Diyos dahil sa pang-aapi sa matatanda at may sakit. Ma'am, sorry, last na po. Harap-harapan na, talagang pinamukha na sa kanila. Oo nga naman, hindi kasalanan ni Senator Amy yung nangyari doon sa unang hearing. Kasi nga, malay ba niya kung ano yung mga isasagot nyo? Nagkabulol-bulol kayo, nagkakabulolyaso, nagkakanuan kayo. Pero Talaga on my part. Ma'am, itong endorsement ni VP Sara, given yung inyong standing sa mga surveys ngayon, no, you think enough para kahit papano maipanalo at maituloy niyo yung second term po ninyo? Ako, hindi masyadong nag-iisip ng politika ngayon eh. Medyo distracted ako. Medyo na-trauma ako dun sa nangyayari. Hanggang ngayon, di ko pa rin talaga maintindihan bakit kinakailangan durugin ang hindi kaalyado. Nakaalyado naman sa umpisa. Di ko talaga maintindihan. Samantalang ang bansa ay nagdurusa sa napakatataas na bilihin, kakulangan ng trabaho, mga problema sa krimen, sa droga, sa korupsyon, dapat tutukan na natin yan. So, kung makakadagdag at kung hindi, alam ninyo, ang tama ay tama, ang mali ay dapat labanan. Thank you so much, ma'am. Ma'am, si Mean naman po, Corvera, Net 25. Okay, hi Mayan. Good afternoon, good morning pa. Ma'am, yung follow-up ko lang, sabi niyo kanina, ah, hindi na tama yung landas. Ibig sabihin, yung banat kasi yan dun sa Marcos administration yung poll ads niyo. Wala tayong magagawa. Talagang marami ng tuloy-tuloy na kamalian. Hindi ko maintindihan kung sino talaga ang nag-a-advise. Nung bata pa ako, maliit pa ako, hindi naman maliit, pero teenager pa ako, sinabi ko na talaga, Malacanang is a snake pit. Nung panahon ng tatay ko yon, kasi kung ano-ano ang, kung sino-sino lumalapit, kanya-kanyang agenda, ngayon, ang nangyayari talaga nakakatakot. Kaya sana pinagdadasal ko lagi ang aking kapatid na mabalik sa tamang landas dahil hindi na tama itong mga pangyayari, itong politika na mapang-api, mangpahigante, hindi na siya ayos. Tutukan natin ang problema ng mamayan. Balikan natin ang ating tungkulin. Ma'am, hindi ba kayo nag-try na tawagan siya para sabihin na yung sitwasyon ng bansa ganito? Hindi ba siya nakikinig sa inyo? Hindi. Sadly, marami nang nakapaligid at hinaharang talaga ang pag-uusap-usap namin. Malungkot ako dito talaga. Hindi ko pinagmamalaki itong mga pangyayari at sana nabigyan ng solusyon. Last na po, ma'am, may endorsement din sa inyo si Senator Robin. Ibig po ba sabihin, lilipat na rin kayo sa PDP Laban or independent pa rin? Independent pa rin ako, okay lang. Kung sino mag-endorse sa akin, nagpapasalamat ako. Tuwan-tuwa nga ako kay Senator Robin. Kasi ang bilis niya eh. Sabi niya, sige, ready na ako. Pagdating galing sa Hague, talagang nag-shooting na rin kagad. At madalian din. Dahil lang sabi nga niya, pinagsabihan daw silang lahat na magsiuwi at ikampanya na ang lahat ng mga kasamahan. Kaya tuwan-tuwa ako at nagpapasalamat din kay Senator Robin, bonggang-bongga. Nag-enjoy ako sa shoot pero nakakapagtaka. Nag-iyakan kami dun sa shoot na yun. Hindi ko maintindihan. Hindi ako iyakin. Hindi rin siya iyakin pero pareho kaming naiiyak sa sitwasyon ng ating bansa. kaya sila pa pinuwi ito sa bansa para tulungang ikampanya ang mga kasangga. So, inampanya nila si Senator Amy Marcos. Ang ibig sabihin lang nito, talagang inaano nila na, tinuturing talaga nila na kasangga nila si Senator Amy Marcos. So, ayun na nga guys, hindi ko sinasabi na talagang ibubuto na natin si Senator Amy Marcos. Nasa sa inyo yan, nasa atin yan, kasi nga mayroon tayong demokrasya, mayroon tayong choice kung ano man yung choice natin. Okay, salamat po, ma'am. Maraming Ma'am. salamat, Mian. Ma'am Cecil Suerte Felipe po sa Star. Ay, meron ba akong ano? Ma'am, speaking of Senator Robin po, sabi niya parang, di ba nung hearing niyo, sabi niya,
hindi ko kayo pinako-contempt, walang utos ni PRRD na i-contempt kayo. Do you, ano po, parang nag-uutos ba sa inyo si PRRD? Di ba it's not supposed to be that way? Wala naman kaming contact kay Presidente Duterte. Hindi ko alam kung meron silang contact doon sa Hague. Hindi naman ako napunta. Ako wala naman akong mga utos-utos. At nakita naman ninyo, hindi natiis ni Senator Bato, talagang nag-move siya for contempt. Wala namang magawa kasi harap-harapan naman nagsisinungaling. Ang nakakalungkot lang, sinuwag naman ng desisyon ng komite ng ating Senate President. Kaya nabigla naman kami, never heard naman yung may syokos-syokos. Wala sa buong rules ng Senado yung syokos na yan. Opo, yan sabi din ni SP pala, SP Escudero, na parang nag-hope siya na magiging parang instrument ng unity yung inyong hearing, but it turned out pati yung Senate parang na-divide. Your take on that, ma'am? Hindi ko maintindihan dahil ang totoo, yan din ang pakiwari namin, naging very emotional ang buong bayan at inakala ko na mas maganda na malaman natin ang katotohanan, mabuksan ang mga pangyayari at ang buong sambayan ay mapanatag ang kalooban. Ngunit nakita natin napakaraming labag sa batas. Hindi ko naman sinasadya yun, hindi ko naman pinipilit yun. Nagtatanong ako tulad ng bawat isang Pilipino dahil hindi ko rin alam at hindi ko maintindihan ang pangyayari. Ma'am, when PBBM won in 2020, sabi natin, i-redeem yung name ng Marcoses because yung iba, di ba, ang tingin dictator, i-redeem. So far, ma'am, ano yung assessment mo po? Nare-redeem ba yung names ng Marcos with the way the president is handling the affair or his people is handling the affair of the government? Ang akin kasi, napakaswerte na naming pamilya, binigyan kami ng pagkakataon ulit na makabalik at linawin ang tunay na legacy, ika nga ng aking ama. Ngayon, parang nasasayangan ako dahil eto nga 3 taon na nauubos ang panahon sa politika, sa paghihigante, pakikiaway. Sana tinutukan na lang natin yung expectation ng tao sa Marcos, infrastructure, agrikultura, murang pagkain, mga trabaho, yung mga magandang iniwan ng aking ama. Sana itinuloy, sana tutukan pa rin natin yan. So, ayun na nga guys, no? Yun ang pinakamalaking panghinayang ni Senator Amy Marcos. Kasi nga, binigyan sila ng chance ng mamamayang Pilipino. Binigyan sila ng pagkakataon para linisin ang kanilang pangalan. Dahil nga sa iba yung tingin ng mga taong bayan noon sa mga Marcoses, ito na sana yung pagkakataon, pero anong ginawa ni PBBM? Anong ginawa ng administrasyon na to? Mas lalo lang nilang sinira yung pangalan ng mga Marcos. Kaya nga yun talaga ang sabi ni Senator Amy, ang laki ng panghihinayang niya. Nanghihinayang daw siya, imbis na tutukan na lang sana kung ano yung magandang mga plano, kung ano yung magandang adikain na sinabi sa kanila ng kanilang ama, ibinilin sa kanila ng kanilang ama, dapat doon sila nakatutok. Pero dahil nga sa mga pangyayari ngayon, so ayun na nga, laking panghihinayang. Malaki daw ang panghihinayang ni Senator Amy Marcos. Sana hindi pa huli, may 3 taon pa naman na habulin pa rin at maiwasto ng aking kapatid. Sana isang tabi yung mga sino-sino dyan na nag-a-advise at siya ang magsabi dahil yan ang turo ng aking ama. Ma'am, Maasa pa rin si Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid na magbabago dahil mayroon pa daw 3 taon pa na sana ituwid niya yung mga pagkakamali niya at sana hindi na daw siya makikinig sa mga nagdidikta sa kanya. yung si Congressman Villar po, di ba NP din? Merong picture kahapon na nag-viral na kasama niya si BP. Would you know kung nasa alyansa pa rin siya? Or hindi ka aware? Wala, nabasa ko lang sa dyaryo na nasa alyansa pa rin. Okay. And last na ma'am, where your mom stands dito sa inyong parang hindi okay na relationship ni PBBM? Alam ba niya? Parang, or hindi na natin siya kinukulit about dito?
Well, hindi ko na siya kinukulit, malungkot siya, pero ang nanay ko, politiko talaga, sabi niya, hoy, nakalimutan mo na yung kampanya mo. Mangampanya ka, manalo ka. Hindi yan pwede. Paano para ako na PTSD dito sa nangyayari kay Presidente Duterte, sa impeachment, sa sunod-sunod na dagok ng mga budget na palpak. Talagang nasantabi ko na yung politika, nakatutok na ako dito sa mga problema na hindi nakakatulong sa ordinaryong mamayan. So, ayun na nga guys, kung kayo ang ano sa palagay nyo, dapat pa ba nating iboto si Senator Amy Marcos? Gayong inendorso na siya ni BP Inday Sara at saka ni Robin Padilla. At saka, ayun din kasi sa kanila na yun daw ang utos ni PRRD. So, alam nyo guys, mahirap mang aminin, mahirap mang tanggapin. Pero, yun na nga, yung iba, minumura na ng ibang mga vlogger kasi nga, kung tunay ka raw na DDS, dapat suportahan mo kung ano yung gusto ni na BP Inday Sara at saka ni PRRD. Kung tunay ka na talagang Duterte supporter, susuportahan mo kung ano man yung mga plano nila. Masakit para sa atin guys. Kung masakit sa atin, mas masakit kay BP Inday Sara. Pero bakit nagawa niyang i-endorso si Senator Amy? So yun ang hindi natin alam guys. Hindi natin alam kung ano yung tumatakbo sa utak ni BP Inday Sara at saka ni PRRD. Tsaka hindi rin natin alam kung gaano kalalim ang pinagsamahan ng dalawa. Kasi si BP Inday Sara at saka si Senator Amy Marcos, sila yung tunay na magkaibigan. Ni hindi nga kilala ni BP Inday Sara si PBBM. Kaya nga pabalik-balik si Senator Amy Marcos doon sa Davao para ligawan si BP Inday Sara na magiging magkasama sila ni PBBM. At yun na nga ang malaking panghihinayang ni Senator Amy Marcos kasi nga hindi daw niya ay naasahan na mangyayari yung ganito. So yun na nga guys, magulo ang Pilipinas. Pero tulungan natin na ikampanya ang PDP laban. Both straight tayo guys. Bahala na kayo sa dalawa kung sino yung idadagdag nyo. Kung idadagdag nyo sa Senator Amy Marcos, go. Kung sino man yung iba pa, go pa rin. Kasi choice nyo yan. Malaya tayong mamili kung sino man yung ano natin. Basta, ang sa atin lang, kung ano yung nakakatulong, kung ano yung makakaganda sa Pilipinas, yun ang dapat natin gawin. So, God bless.